Colossians. Colossians chapter 4. Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians. Chapter 4, magsugod ta og basa verse, duha lang ka bersikulo, verse 2 and 3. Colossians 4, verse 2 and verse number 3. Dunganan na to sa pagbasa. Colossians 4, verse 2, ready, basa. Continue in prayer and watch in the same with thanksgiving, withal praying also for us, that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. May God bless us, holy word. Let's pray. Dear God, salamat Ginoo sa privilege kami makasimba kanimo sa espiritu ug kamatuoran. Nini Ginoong tunga-tunga nga adlaw sa semana, adlaw nga Miyerkules, O Lord. Salamat sa mga katauhan, sa ilang presensya nga niya karong gabi. Among pag-ampo amahan, magtuon mi sa imong pulong, hatagi gid mi og kaalam o Dios. Limitado kayo ang among kahibalo, ang among kaalam, kulang kini amahan. Aron Ginoo makabalo sa imong pulong apan among pag-ampo ngayon may lamdagan pinagi sa balang espiritu nga masabtan ang imong mensahe, ang imong pulong sa simple nga pamaagi. Ikaw Ginoo kiguban kanamo sa pagpamalandong sa pulong karong gabi at tanan ng itugyan. Pasalamatan ug laman madawat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Colossians chapter 4 karong gabi I'll be preaching on the subject different kinds of prayer. There are different kinds of prayer. Adunay mga daghan nga klase sa pag-ampo. Now niini nga bersikulo gisgutan ang upat. Adunay upat ka klase nga pag-ampo nga atong makita dinhi karon nga gabi. So dinhi sa Biblia makit-an man gyud nato nga bisan ang mga apostoles, mga propeta naa sila'y nagkalahi-lahi nga pag-ampo, di ba? Sa dihang nalunod si Pedro, unsay iyang pag-ampo? Lord, save me. Si Daniel, unsay iyang pag-ampo? Di ba? Nakita nato nga nagampo siya dito sa Lions Den. So adunay nagkadaiya, nagkalahi-lahi nga klase sa pagampo. Dinhi karon sa atong gibasa, makita nato ang 4 types of prayer or 4 kinds of prayer. Mga pagampo, klase sa pagampo, adunay upat ka klase sa pagampo nga atong paghisgutan dinhi karon nga gabi. Na dito magdugay. Dinhi sa verse number 2, the Bible says, continue in prayer. Naamang gibutang nga atong ginapangayo sa Dios. Amen? Naay mga butang nga atong ginaampo diha sa atong Ginoo. Sometimes sa atong pagampo maayo ra ta sa pagsugod. Nangayo ta atong giludhan, atong giampuan. Pero sa dihang nagkadugay nga wala gitubag sa Ginoo ang atong gipangayo, wala gihatag ang atong pagampo, ma-discourage ta. Muundang na taog ampo. Pero ingon sa pulong sa Ginoo, continue in prayer. Amen? So dinhi makita nato ang gitawag na first kind of prayer. Persevering prayer. Ano sa manang word nga persevere? Means to continue. Amen? Dapat sa atong pagampo natay perseverance. That doesn't mean nga wala gitubag sa Ginoo atong pagampo, muhunong na tagampo. Kung wala gitubag sa Ginoo ang atong pagampo, that should encourage us to persevere in prayer. Amen? Nga mupadayon, dili maluya, kinahanglan dili muhunong o dili mundang. Ingon sa Biblia, continue in prayer. Sa Kristohanon, una dinhi nga klase sa pagampo, gitudloan ta sa pulong sa Ginoo nga di gyud angay ma-discourage. Amen? Dinhi gani sa pulong sa Ginoo makita man nato ning mga Kristohanon dinhi nga nagampo nga dugay kaayo gitubag sa Ginoo ang ilang pagampo.
Makita man gyud nato dinhi nga wala diha dayon gihatag ang ilang gipangayo sa Dios. O gani mismo si Paul naa sa giampo nga wa gyud gihatag sa Ginoo. Amen. Sa dihang nagampo siya, Ginoo, kuha aning thorn in the flesh. 3 times ingon pa niya, I besought the Lord. Gikuha ba sa Ginoo? Wala. Pero kabalo mo unsa ingon ni Paul? Ang tubag sa Ginoo sa prayer ni Paul, my grace is sufficient for thee. Amen? Ang akong grasya, Paul, taliwala sa imong pag-antos, bisan pa ikaw naa sa kasakitan, ang akong grasya, dili gid ni makulang kanimo. Amen? Mao na kung dili matubag ang atong pag-ampo, that should encourage us to continue in prayer. Ayaw paghunong, perseverance, persevere, padayon, never quit. Common kayo nga sayings, quitter never wins, and winners never quit. Padayon gyud, never give up. Na ako'y nakita about sa prayer, push. Pray until something happens. When you pray, push it. Pray more. Amen? Amen. Push! Ito, mabili ka sa bultahan. Gahi man. Sige, push! Sa ato pong pag-ampo sa Ginoo, keep pushing. Amen? Lord, please. Lord, we need your favor. Lord, be merciful. Push until something happens. I-apply ganyan sa inyong prayer life ang push. Tulak yun. Tulak yun. Hantod, adunay mahitabo. Kita man gyud nato dinhi sa Biblia mga tao nga may nampuon, tuod dugay ang tubag pero naagyoy tubag sa Dios sa atong pagampo. Muna nga kung nakay prayer nga pag itubag nga Lord 10 years na gyud ko ga pray ani pag mo gihatag. Don't quit. Kaya usahay magampo lang kay tag 10 days so undang na ta. Kung gihatag sa Ginoo 10 months sobra naman eh. Pero dinhi sa Biblia, makita nato ang mga Kristohanon nag-ampo perting dugaya gitubag sa Ginoo. Nay mga katong widow woman nagpray siya og anak perting dugaya gyud. Si Sarah naabot na nagminupusan. Nagminupos na lang siya, wa siya anak. Hantod giingnan sa anghel sa Abraham nga imong asawa magborsing, katawan lang si Sarah. Kay katawan na gyud. Say, kisa ba magkatawa na, makadungog ka, ikaw daw be. Pananglitan, ikaw to si Sarah, i-consider daw. Nagminupos na ka? Hindi, nakadungog ka sa anghel nga, maburos ng imong asawa. Di siyempre, katawa si Sarah. Kaya, maburos ko, nagminupos naman ko. When you pray, don't quit. Amen? Continue in prayer. Pray until something happens. So, mga siya ang una nga type of prayer, persevering prayer. Pag-ampo nga mapadayonon. Persevere, mulahutay gyud. Perseverance. Bahalag wa paghihatag, padayon og ampo, ayaw gyud hunong, iampo gihapon nato. That should teach us mga Kristohanon nga ang prayer dili ra ni sa time nga atong gusto. Nabisan sa time nga di na nato gusto, persevere. Amen? Nabisan, makita nato kang Hesus ang iyang perseverance sa prayer, nakatulog na intahan ang iyang mga disipulo. Pero si Hesus, milahutay sa pag-ampo. Say, daghan kay mga butang nga mulahutay ta, dulag basketball, bisag kapoy na, lahutay gihapon. Dulag kag basketball, gikan alas 3, paingon alas 5. Alas 4, alas 5, 2 ka oras, straight basketball. Pero pag abot sa prayer life na to, wala, pila ra, 5 minutes, humana. Dapat ang prayer adunay perseverance. Dili gyud ta mohunong. Kung natay pangayoon, padayon gyud ta og ampo. Bahalag dili pa ihatag sa Ginoo, padayon og ampo. Unsa man itong dapat iampo? Iampo nato ang atong pamilya maluwas. Inyong papa, mama ninyo, maluwas nga dili madto sa impierno. I-pray na ninyo, unya ayaw gyud hunong.
kay perting luuya sa inyong mama or papa maadto sa impierno inyo igsuon. Pray, continue in prayer. Ayaw gyud og hunong. Ikaduha, verse 2 gihapon. And watch in the same with thanksgiving. Notice, watch in the same with thanksgiving. Ano yung gitawag nato nga praising prayer. Pag-ampo sa pagdayig sa Ginoo. Sahay sa atong pag-ampo, puros ra ta request. Sa atong pag-ampo, puros ra ta demand. Sa atong pag-ampo, puros ra ta pangayo. Ginoo, mao ni akong gusto. Ginoo, kana ang akong gusto. Ginoo, kani mao ni akong gusto. Pero dapat kung mag-ampo ta, di ta kalimot sa pagdaig sa Dios. Amen? Praising prayer. Ma-recall ba ninyo ang time nga si John nag 50-50 na? Dapat it's the time karon nga naka-recover si John that we should praise the Lord in prayer. Amen. Because it's not the doctor. Amen. It is the power of God. Kaya bisan nakadungog bang gyud mo, mismo ang doktor mingon kung maka-recover man gani ni siya, dagko og gasto pero murag malabo na mabalik ang pagkasiya. Pero karon nakita man gyud nato. And that's Glory. angay gyud pasidunggan ang Ginoo. Amen. Amen. Kaya mismo ang doktor maingon gyud siya nga o kung maka-recover man ni siya, basin dili na mabalik ang pagkasiya. Naliman ka na? Pero makita nato ang gahom sa Dios. Amen. Og angay nga ato gyud siyang i-praise. Life. Dapat siya gyud ang atong pasidungan tungod to sa doktor. No. It's because of the power of God. Amen. Ayang gidungog. Ug angay gyud nato i-praise ang Ginoo. Praising prayer. Atong daygon ang Dios. Watch in the same with thanksgiving in your prayer. Don't forget to praise the name of God. Amen. Daygon gyud nato, pasidunggan, pasalamatan gyud nato, ituboy gyud nato ang ngalan sa atong Ginoo. Sa atong kinabuhi, kung naamay mga tao nga atong pasalamatan, mga instrumento na sila, apan labaw sa tanan nga angay natong pasalamatan ang Ginoo gyud. Of course, dapat sa atong kinabuhi, kabalo ta mo appreciate sa nahimo sa tao sa ato. Pero ang labaw sa tanan nga atong i-appreciate gyud ang Ginoo. Amen. Ayaw gyud kalimot praising prayer. Sa atong pag-ampo, ayaw kalimot pasalamati, dayga, ituboy ang ngalan sa atong Ginoo. It's not because of me. It's not because of my ability. It's not because of who I am. It happens because of God. Amen. Dapat ato yung pasalamatan ang Dios sa atong status sa kinabuhi karon. Tingali lisod pero ayaw kalimot pasalamati gid ang Ginoo. The Bible says in everything give thanks. Ayaw kalimot. Kung mag-ampo ka, ayaw kalimot pagpasalamat sa Dios. Kung mahimo pag-ampo nga puros ra gyud pasalamat. Kanang wa kay pangayoon, maghimo kag listahan nga puros ra pasalamat ang imong ihatag dito sa Dios. Di ka mangayo, di ka mo demand, mag-ampo ka sa pagpasalamat. Mo na siya ang praising prayer. Magtuon ta ni. Kay naanad manggod ta nga mag-ampo ta, puros ra ta request, puros ra ta demand, puros ra ta pangayo. Try to pray this kind of prayer, a praising prayer. Prayer nga diin imong daygon ang ngalan sa atong Ginoo. Verse 3. In verse number 3, withal praying also for us. Notice that praying also for us. Mao ni ang special request ni Paul sa Church of Colossae. Ingon pa ni Paul, Church Colossae, praying also for us. Ayaw biyag kalimot, i-appeal pud ko ninyo og ampo. Amen? I-appeal pud mi, i-ampo pud mi ninyo. Praying also for us. Muna siya ang gitawag nato nga personal
prayer. Personal. Imong iampo si John, that's something personal. Ginoo si John nga ma-okay na, makagawa siya sa hospital, ma-settle tanan nga mga requirements o completely ma-solve ang problema. That is what we call personal prayer. When you pray for someone specifically, you pray for someone personally. Imong adtuon, you pray for him in person or you pray for her in person. That is what we call personal prayer. Na kay igsuon or na kay kauban sa simbahan nga nasakit, imo siyang adtuan personally. Imo siyang iampo. Or even through a phone, you can pray for them in person. Personally. Sa problema ni mo, Brad, sister, kumusta man? O sige, ato nang iampo. Pwede ba mag-ampo ta? Karon dayon. Mag-pray ko sa mabisan sa cellphone. That doesn't mean nga mag-pray ta sa cellphone dili na magiuban preacher nga mo condemn ana. Nga dili pwede, dapat dili mag-ampo, dili na invalid na mag-ampo ra sa cellphone. Na ba kay bersikulo nga makapakita nang invalid mag-ampo sa cellphone? Kung ang technology gamiton nila sa kadautan, why not gamiton nato sa kaayuhan? Amen? Pwede ka mag-ampo dia sa cellphone. Pananglitan na ka igsuon sa Davao. Pwede ra dia sa cellphone nimo tawagan, imo siyang ampuan. Ipakita nimo sa iya that you are concerned personally. And that's very important. Naalang magmadto pa kag Davao. Ang imuha lang travel daan. Wala. Oras nimo gibiyahe, 8 ka oras. Plus imo pang expense, dako kay expenses. Whereas sa phone, pwede ra ka mo pa-load og 20 pesos. Tawagan ako, akong ampuan. Amen? Personal prayer. 2 Thessalonians chapter 3 verse 1 and 2. 2 Thessalonians 3. The Bible says, verse 1 and 2. Finally, brethren, pray for us. Sa katapusan, mga igsoon, iampo mi. Si Paul, naghangyo siya og personal request. Nga iampo, that the word of the Lord may have free course. O, magampo tani, nga pulong sa Ginoo adunay gawas nun nga agyanan, and be glorified even as it is with you. And that we may be delivered from the unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Personal prayer. Naghangyo si Paul, iampo in taon mi ninyo. Ingon nga kami gaampo kaninyo. Personal prayer. Amen? Ay mo kaulaw. Na ako'y problema karon, Brad, pwede ba tabangan ko niyo ampo? Sister, sis, na ako'y problema. Pwede ba tabangan ko niyo ampo, Brad? Ma'am, sir, na ako'y problema. Pwede ba i-appeal ko niyo sa pagampo? Yes, pwede ta maka-request ana sa atong kauban sa pagtuo ug di na nato angay ikaulaw nga magkinahanglan ta sa ilahang prayer. Muna kung nakay gipangayo sa Ginoo, i-share sa uban para daghan ang mutabang sa pagampo. Personal prayer. Then balik ka sa Colossians chapter 4, last phrase of verse number 3. Nasto nga ang mga phrase, that God would open unto us a door of utterance. Open unto us a door. Kabalumon sana, penetrative prayer. Ano sabi ng penetrative? Ganang prayer nga mo penetrate. Imog yung ihangyo, imog yung special request. Open, Lord, open unto us. Makita niyo din that God would open unto us a door of utterance. Hinungduman nato, God has the power to open and to shut. In the book of Revelation, God can open the door that no man could shut. And God can shut the door that no man could open. Pwede ang Ginoo mo abli og pultahan nga way tawo makasira. Og siya pod makasira og pultahan nga walay tawo nga
Abli. Kaya nung mo sa Noah's Ark, sa dihang gisira sa Ginoo ang pultahan, I don't think for a second nga katong mga tao nga naa sa gawas wala nila gi-attempt og abli ang pultahan. I truly believe they did the best they could nga mabli nila ang pultahan sa ark. Pero because God shut the door, no man could open. Og sa ato pod nga spiritual door, God can do something. Amen? Siya ray makasira. Once isira na sa Ginoo, di na gid na nimo ma-open. Og once i-open po na sa Ginoo, wa yoy makasira ni ana nga door. Door of utterance to speak the word of God. Mo ni ang door nga atong pangayoon. Amen? Hatagan ta og open door sa mga katawhan nga makasulti ta sa pulong sa Dios. Naga-pray gyud ko, Lord, tagay po may bisita nga kanang dili ako'y maghago. Kanang dili ako'y mag-Bible study ba? Kanang imo lang ipadala dinhi. Ay salamat sa Ginoo. Kato man gito sila gi-Bible studyhan. Na-invite lang to ni Alimar di ay, di ba? Pero kining atong gina-Bible studyhan, balik-balikan nato, i-follow up, di pa gid mosimba. Pero ang Dios nagid siya iyahang pamaagi. O ang iyang pamaagi mas maayo kaysa atong pamaagi. Mga Kristohanon, adunay penetrative prayer. Open, that God would open unto us a door of utterance. Lord, give us an open door. Amen? Pangayoon ni mo, Ginoo, tabangin ko nga makasulti ko sa imong pulong ani nga dapit. Ginoo, butngi og pulong nga akong wa ko kabalon sa akong isulti, apan kung musulti ko, Lord, giyahi ko. That is gitawag nga penetrative prayer. So, muna siya ang 4 kinds of prayer at makita din sa book of Colossians. O kini nga mga pag-ampo, something that we should think about. When you pray, ayag yung kalimot, persevering prayer. Don't quit. Kung wala pagyatag sa Ginoo, padayon gyapon, praising prayer. When you pray, ayaw kalimot pagdaig sa Dios. And then personal prayer. Nindot ni, nga mag-pray ta to someone in person. Makita nila nga concern ta sa ila, penetrative prayer. Prayer something that would penetrate didto gyud sa Ginoo. Lord, mo request gyud ka Ginoo. Give us an open door that your word may have a free course. Nga makasulti ko sa imong pulong, walay makababag sa imong pulong. May God bless His holy word. Dear God, we thank you Ginoo ani nga gabi. Salamat sa mga Kristohanon nga nagtambong sa prayer meeting. Salamat kayo o Dios nga nakita namo nga si John naka-recover na sa iyang sakit. Lord, giila namo nga kining tanan nga mga panghitabo ang iyaha Ginoo nga recovery. Ikaw ra gyud ang among pasidunggan aning tanan o Dios. Kay bisan mismo ang doktor, they find it hard. They find it Ginoo impossible. But we thank you that you are the God of the impossible. For with God, nothing shall be impossible. Salamat kayo, O Diyos. Kung salamat kayo, Ginoo, sa provision nimo. Continue, Lord, to provide sa need, sa hospitalization, sa bills, tanan, Ginoo, nga mga arrangement, ani, giyahi ang tao nga magpadagan sa proseso ni Amahan. Lord, imo man gihimo, usa, Ginoo, ikaw ra gyud ang among daygon, pasidunggan o pasalamatan. Nahimo man ni Ginoo sa sinugdanan, nagtuumi nga hantod mahuman ni Ginoo nga problema, ikaw ra gihapon ang among nga duulon ug dangpan. O akong pag-ampo Amahan, bisan pa sa imong pulong, panalangin kini matuhop sa mata usa kasing-kasing. Ang pag-ampo o Dios, bisan pa Lord sa mga Kristohanon, nga magkapauli, ikaw Ginoo maghatag og safety sa matag usa. Amang ibalik ka ni mga doon, may pasalamat pinagis pa ni Jesus. Amen. Let's sing a closing hymn. Mag-awit tayo sa kaawit. Let's all stand. Page number 348, The Beautiful Garden of Prayer. 348. 348.
4, 8. Verse number 1, sing. There's a garden, Lord Jesus is waiting. There's a place that is wondrously fair. For it goes with the light of His presence. It's the beautiful garden of prayer. Oh, the beautiful garden, the garden of prayer. Oh, the beautiful garden of prayer. There's my Savior awaits, and He opens the gate to the beautiful garden of last verse number 3. There's a garden where Jesus is waiting, and He bids you to come meet Him there. Just to bow and receive a new blessing in the beautiful garden of prayer. Oh, the beautiful garden, the garden of prayer. Oh, the beautiful garden of prayer. There my Savior awaits, and He opens the gates to the beautiful garden of prayer. Again ako si Jameson. This is us in prayer, please. Lord, salamat kayo sa panimbahan karong gabi na Lord, na natapos Lord. Salamat usab sa matapos Lord na Yes. sinasingkasing nga pagsimba diri kanimo Lord. Ug usab Lord sa safety kanunay nga gihatag di kanamo, ug usab sa kaayuhan ni John Lord. Salamat kay Lord nga imong gidungog nga among pagampo Lord. Amo kini pasidunggan diha kanimo Lord. Ug usab Lord, ikaw usab Lord padayon pagpahimangno sa imong mga pulong. Ngayon ta Lord, magpadayon kami nga man inampuon diha kanimo kung unsa imong pangayoon, ikaw mag-uban ka namo magatagbo ini Lord. Kinitanan Yes. kanunay salamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen.